Pilipinas, magandang araw po sa inyo, ka-coffee, Luzon, Visayas, of course, Mindanao at mga ka-coffee natin abroad. Magandang araw po sa inyo. Si Alan Peter Cayetano, ilang araw pa lang yan nagiging Senate President. Kasi last week, di ba, iniluklok nila yan at may drama dyan sa Senado. Pero, naku po, ngayon na nagtatago na si Bato at mukhang si Robin Padilla ay nagtatago na rin, balita namin, hindi pa po ito kumpirmado kasi magiging confirm lang yan kapag nangyari na. Papalitan daw po agad yan next week. Bukas, Lunes na. Magkukonvene na ang impeachment court. At balita natin, magkakaroon na naman ng balasahan dyan sa Senado at machuchugi na itong si Alan Peter Cayetano. Ano ba yung akla? Ba't akla na iisip natin, no? Si Alan Peter Cayetano, ipapalitan na raw po yan. Ka-coffee, gumagawa ka na naman ng kwento. Ayan, oh. Nasa mainstream media po yan. Hindi tayo gagawa ng kwento dyan. Anybody but Alan. Kahit sino lang iluklok nyo dyan bilang Senate President, wag lang po si Alan Peter Cayetano. Kasi, alam mo, kung sa pinapakita kong ugali ni Alan Peter Cayetano, no, baka Diyos. Ginagamit ng Diyos, naka-biblical verses pa kapag nagsisimula ng kung anumang press conference o kung anumang gimmick. Tapos, yung nag-circulate online, kung sigaw-sigawan niya yung Senate staff, hindi makain yung mga pinagsasabi niya Di ba? Maka-Diyos pa yan, ha? Anyway, fresh Senate coup reportedly brewing against Cayetano. Nakakatawa lang ang Senado, sa totoo lang, kaya mababa ang trust rating ng Senado kasi magugulo yung mga senador. 'Di ba? Nakailang palit na sila diyan, parang damit lang na nagpapalit. Kasi mga mga ambisyoso yung mga tao diyan May kanya-kanyang interes. Kaya walang nagagawa. Tingnan mo. Sige ha. Yung priority bills ng presidente, at syempre may version ng House of Representatives. Meron din pong version ng Senado. Sa House of Representatives, tapos na yung kanilang version. Sa Senado, wala pa. Hindi pa nasisimulan. So, paano magiging batas yan? Kailangan sabayan sila. May version approved sa third and final reading ang House of Representatives. Ganoon din po ang Senado bago umakyat sa presidente. Kung may iwan ang isa, wala rin mangyayari. At yan na nga po yung nangyayari dyan sa Senado dahil magulo. Panay-palit ng leadership, wala nang natapos kasi may mga sari-sariling interes. Anyway, sana last na to, palitan nyo si Cayetano kahit sino na. Huwag nyo na ibalik si Tito Soto kasi masyado kayong sensitive dyan, masyado kayong allergic kay Tito Soto. Palitan nyo yan kahit sino. Huwag lang tong si Cayetano. Huwag lang ang the Dirty 13, no? Pumili na ng iba doon, huwag lang ang the Dirty 13. The wheeling and dealing has reportedly begun anew inside the Senate, with several senators allegedly exploring another leadership coup to unseat Senate President Alan Peter Cayetano just days after his dramatic takeover of the chamber. Sabi po ng politiko, kasi yan na po ang nakarating sa kanila. Number one na blunder, no? Ibig sabihin, hindi simpleng pagkakamali, kundi seryosong pagkakamali. Major blunder, itong ginawa ni Cayetano, ang pagpapatakas kay Bato de la Rosa. Remember, ha? Si Bato de la Rosa ay isang pugante. Si Bato de la Rosa ay may valid warrant of arrest. Sinabi mismo ng Department of Justice yan, valid po yung warrant of arrest na yan, kinonfirm mismo ng International Criminal Court, valid po yan. Hindi gawa-gawa lang yan. Yung hawak na warrant of arrest ng NBI, valid po yan. Ka-coffee, bakit hindi inaresto ng NBI the first day? Hindi inaresto dahil sabi ng Senado, under the Senate Protective Custody. Bagong term nila yan. Kumbaga, hawak namin siya. Under the Senate Protective Custody. Under our custody. Nasa kustodiya namin. Hindi siya pwedeng lumabas basta-basta kasi nasa kustodiya namin. Habang ongoing pa yung mga legal remedies. Kasi umapila sila sa Korte Suprema. Wala pa pong tugon ang Korte Suprema dyan. Kasi kung inyong matatanda, 72 hours po yung binigay on both sides, no? So, siguro, next week, magkaroon na po ng ruling ang Korte Suprema dyan. Unless, or until, hindi nag-i-issue ng temporary restraining order ang Korte Suprema, mananatili pong valid itong warrant of arrest kay Bato de la Rosa. Now, no question, valid yung warrant of arrest, pero pinakawalan pa rin ni Cayetano. Ikaw ang Senate President dyan Pananagutan mo yan. That's a major blunder. Huwag na natin pag-usapan. Yung mga drama ninyo na pagpapaputok, yung mga putukan dyan na nawawala yung CCTV footage. Kasi parte lang yan ng major mission ninyo na mailabas si Bato kasi nakaboto na O ngayon, sabi pa ni Harry Roque, tuwan-tuwa pa si Harry Roque, labas ka na lang ulit Bato kapag botohan na sa impeachment ni Sara. Tignan mo, ganyan ba yung mga ugali ng tao na ididisiplin, na irerespeto ninyo?
halatang naglalaro. Proud pa si Harry Roque. Good news pa nga raw na nakatakas si Bato eh. Bumalik na lang daw si Bato kapag botohan na para sa impeachment. Tama ba yun? DDS ka pa rin hanggang ngayon. Anyway, kailangan mapalitan to si Cayetano. Scoopers told Politico that Cayetano's grip on the Senate presidency remains shaky. O hindi pa pumatibay. Kumbaga yung majority hindi solid. Kasi 13 sila dyan. Isa pa, kasama kasi yung traidor dyan si Loren Legarda. No? 13 sila dyan. Pero kung mapapansin ninyo, si Loren Legarda, singit ko lang tinignan niya muna kung sino yung mga bumoto bago siya nagtaas ng kamay. Ibig sabihin, kumakalembang siya. Diba? Kung sa tingin niya, walang pag-asa si Cayetano that time o palitan si Tito Sotto, hindi siya magtataas ng kamay. Nakita niya may enough number eh. Nakita niya, mukhang mananalo si Cayetano. Nagtaas siya ng kamay. Nasa online yan. Nagsisirculate yan. Kumbaga, naninimbang itong si Loren Legarda. Tinataya niya, tinatansya niya. Ngayon, nakita niya, teka, malakas si Cayetano, dun ako. Parte na ako ng majority ngayon, ang grupo nila Cayetano. Kasi protection din to sa anak ko eh. Yung anak ko pa rin yan eh. Sinisilip nila yung negosyo ng anak ko. Yung bilyones ng anak ko, syempre kailangan kong protektahan yan. Kailangan kong dumikit doon sa mga DDS. Talaga si Loren, yan ang dakilang ina, no? Gagawin ng lahat kahit mali na para lang sa kanyang anak. Protektahan lang si Barbie, si Leandro Leviste. As a growing number of senators are said to be uncomfortable with his leadership style and are convinced he can unite the chamber during the final 2 years of the Marcos administration. Exactly. Gulo yan. Walang katapusang issue yan. Kaya tanggalin niyo sa Cayetano. Lagyan niyo ng independent. Sino yung independent dyan? Si Zubiri. Ibalik niyo si Zubiri. Kasi importante may unity dyan sa Senado. Kung si Tito Sotto ibabalik niyo, definitely walang unity yan. Kasi nandiyadyaan pa rin yung minority-majority issue. Kung mananatili si Cayetano, ganoon din. Idilagay niyo ng independent. Kung si Zubiri sabi niya independent siya, ilagay niyo dyan para magkaroon kayo ng unity. Para may magawa kayong trabaho dyan sa Senado. The prevailing sentiment is simple. Anybody but Alan, sabi po ng Scooper. He is not particularly well-liked by many of his colleagues. And he is not viewed as a consensus builder. Something Malacanang needs at this stage to move key legislation. Correct. Walang magagawang batas kung puro kayo gulo dyan sa Senado. So ano yung pinagmumulan ng gulo? Tanggalin ninyo. Kung si Cayetano yung pinagmumulan ng gulo, tanggalin ninyo yan. O kung sino man yan. Di ba? Cayetano secured the minimum 13 votes needed to take the Senate presidency last Monday po yan with the crucial backing of Senator Ronald Bato de la Rosa who resurfaced at the Senate after 6 months in hiding to participate in the leadership showdown that ousted Vicente Sotto or Tito Sotto. Malinaw na malinaw po yung style nila dyan, di ba? Nilabas lang po nila yan si Bato para bumoto. Ginamit lang po nila yan. Tapos ngayon, pinakawalan na kasi wala na pong gamit dyan sa Senado. Kaya, sige, okay ka na. Free to go. Free to go ka na. Kahit nasa Senate Protective Custody. Yan ang sinabi ni Bato, ha? Nasa Senate Protective Custody. Yari ka ngayon. Mananagot kayo lahat. Even si Robin Padilla, ginawa na siyang person of interest sa kalokohan niya dyan. Nagdrama-drama pa kayo dyan, tapos palalabasin, tapos kunyari pa, hinabol daw ng security. Kita-kita sa video na in-escortan pa nga yan eh. Malinaw na malinaw yung ginawa ninyo dyan sa Senado. Obstruction of justice. Obstruction of justice dyan. Diba? Habang pilit na ipinapakita ni na Senate President Alan Peter Cayetano, kasabot nila itong si John Vic Rimulya, na inaayos daw po yung sitwasyon dyan sa Senado noong nagkaputukan po, mas lalo pong lumalabas na ang mga totoong nangyari ay isang koordinadong obstruction operation, coordinated obstructive operations upang protektahan ang isang political ally mula sa batas. I-breach ang security protocol para protektahan si Bato, para pakawalan si Bato. Si John Vic Rimulya, isa rin yan dapat managot eh. Ngingiti-ngiti pa, tapos ngayon nakikriticize na siya, hindi, inaayos lang namin yung issue dito, di ba? Yun pala, dinadivert na pala nila yung issue para pakawalan si Bato. Mananagot po kayo dyan, obstruction of justice, kaya mag-cooperate kayo sa investigasyon na ginagawa ng Ombudsman. NBI definitely hindi kayo magko-cooperate. Sa PNP siguro pwede kasi under John Vic Rimulya, kasi sabi nyo kakampi nyo yan, pwede kayo mag-cooperate dyan. Pero kailangan yung managot dyan dahil malinaw na may pagkakamali po kayong ginawa. Sige, i-komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba nating mga ka-coffee. Mga nasa Facebook na nakikinig po sa atin, please follow na po kayo sa Facebook natin. Dumarami na tayo sa Facebook, na sa YouTube subscribe, TikTok subscribe, at magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod video. Bye-bye.